Banal na kasulatan natin ngayong araw ay manggagaling sa mga taga-Roma, Kabanata 5, versikulo 1 na nagsasabi, sapagkat mapawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nabigyang katwiran ng pananampalataya ang liham sa mga taga-Roma ay puno ng malalim na teolohikong katotohanan na nilalayong hubugin ang paraan ng pamumuhay ng mga Kristiyano. Sinasaklaw ni Pablo ang manunulat ng liham sa simbahan sa Roma, ang mga detalye ng tinatawag na mensahe ng Ebanghelyo. Isang mensahe na ipinasa sa kanila. Isa sa mga pangunahing bahagi ng Ebanghelyo ay ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na sa pamamagitan ng paniniwala at pagtitiwala kay Jesus. Ang bawat Kristiyano ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa o sa pagsisikap na makamit ang kaligtasan. Sinabi ni Pablo na mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Bago iyon, tayo ay tinuring na hindi makadiyos at hindi makatuwid sapagkat tayo ay namumuhay sa ating sariling kapangyarihan na ginagawa ang ating sariling kagustuhan. Ito ay humantong sa paghihiwalay sa Diyos. And gayon pa man, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, tayo ay inaring ganap sa harap niya. Nangangahulugan ito na sa pamamagitan ng sariling matuwid na pamumuhay ni Jesus, tayo ay ginawang tama sa harap niya. Kahit na tayo ay nagkakamali pa rin. Tayo ay tinuturing na walang sala sa harap ng Diyos dahil kay Jesus. Dahil ginawa tayong matuwid, kaya tayo nagiging mga anak ng Diyos. Maaari tayong magkaroon ng kaugnayan sa Diyos dahil sa ating katayuan kay Kristo. Maaari tayong makalapit sa Diyos mismo dahil alam nating binabago niya tayo sa pamamagitan ng ating relasyon sa Kanya. Nangangahulugan ito na walang sino man sa atin ang maaaring magyabang o magmalaki tungkol sa pagiging anak ng Diyos. Lahat tayo ay tumatanggap ng biyaya ng walang bayad sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ngayon, maglaan ng ilang sandali upang pasalamatan ang Diyos para sa kamangha-manghang regalo ng kaligtasan na inalok niya sa iyo. Pagkatapos, pag-isipan kung ano ang ibig sabihin ng mapabilang sa kanyang pamilya. Ibahagi ang iyong pananampalataya. Sa mundo ng kaguluhan, nag-aalok si Jesus ng kapayapaan. Hayaang umapaw ang kanyang kapayapaan habang isinasabuhay mo ang iyong pananampalataya. Panalangin natin. O Diyos, salamat sa ganap na kapayapaan na nagmumula sa pagiging inyong anak, at ito ay hindi sa pamamagitan ng anumang aking nagawa, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Gustong gusto ko na makausap ko kayo anumang oras. Niyayakap ninyo ako na parang inosenteng bata sa kabila ng aking kaguluhan at mga pagkakamali. Salamat sa hindi nararapat na regalong ito. Sa ngalan ni Jesus, kami po'y nanalangin. Amen and Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. At sa